7 sign na makikita po sa buhay natin kung tayo po ay binago na ng Panginoon. Pagkatapos po nating tanggapin si Jesus at lumakad sa kalooban niya, mga kapatid, lalabas po ito sa ating pamumuhay. Makikita po ito, mga kapatid, kung nabago na po talaga ang ating buhay sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesus at sa tulong ng pag-aaral ng kanyang salita. At makikitaan po tayo ng mga senyales. Una pong makikita kung tayo ay binago na ng Panginoon kung paano po tayo mag-isip. Ikaw po mismo, malalaman mo sa sarili mo kung binago ka na ng Panginoon. Kung yung iniisip mo dati ay malayong-malayo na, mga kapatid, sa iniisip mo ngayong nakakilala ka na sa Diyos, malalaman nyo po yun kung kayo ay kumilala na sa Panginoon. Kasi hindi naman to nakikita ng ibang tao, ikaw lang po mismo nakakaalam kung ang isipan mo ay nabago na ng Panginoon. Yung mentality mo po ba? Kung paano ka na nag-iisip ng hindi masama, kung paano ka na nag-iisip ng hindi malaswa. So ganun po natin makikita kung binago na ng Diyos ang ating isipan. Binago na ng Diyos ang ating pananaw sa buhay. Tulad na lang po, mga kapatid, kung ikaw dati hindi ka marunong tumanggap ng aral at ng payo sa ibang tao, lalo na sa salita ng Diyos, ngayon pong nakakilala ka sa Panginoon, alam mo sa isip mo na nabago na po yung thought mo. Kaya mo nang tumanggap ng aral, kaya mo nang tumanggap po ng payo. At yan ay isang senyales na ikaw po ay binago na ng Panginoon. Ang sabi ng Kawikaan, chapter 15 verse 5, hindi pinapansin ng taong hangal ang pagtutuwid ng kanyang ama, ngunit ang taong marunong sumusunod sa mga paalala sa kanya. Marunong na po tayong tumanggap ng payo, marunong na po tayong tumanggap ng aral. Kung dati po hindi ka tumatanggap, matigas ang puso mo, matigas ang damdamin mo, pero ngayon pong kumilala ka na sa Diyos, alam nyo na po na meron ng binago sa inyong Panginoon. Unang binago ng Diyos sa atin, yung ating isipan at ang ating puso kung paano natin tanggapin ang mga payo ng Panginoon at ang kanyang mga aral. Ganun din po, mga kapatid, kung paano tayo mag-isip ng mabuti. Ang sabi po ng Kawikaan chapter 11, ang ninanais ng matuwid ay pawang kabutihan, ngunit ang ninanais ng masama ay nagdudulot ng kaguluhan. Kaya nga po, kapag tayo binago na ng Panginoon, malinis na po kahit yung ating isipan. Hindi na po puro kasamaan, hindi na po puro kalaswaan, at hindi na puro paghihiganti at mga paggawa ng walang katuturan po, mga kapatid. Kaya yun po ang unang senyales na tayo ay binago na ng Panginoon. Pangalawa pong senyales na ikaw ay binago na ng Diyos kung paano po tayo magsalita. Mga kapatid, ano man lumalabas sa ating bibig, ito ba yung laman ng ating puso at laman ng ating isipan. Kaya nga po, bubukal sa bibig natin kung tayo po ay binago na ng Panginoon. Kung dati po palamura tayo pero nakakilala na tayo sa Diyos, hindi na po tayo palamura. Pero kung meron pa rin po kayo naririnig at nakikita, mga kapatid, ng mga nagsasabing Kristiyano pero palamura pa rin, mga kapatid, very questionable po yun. Ibig sabihin, hindi pa nakikita na siya ay binagong tuluyan ng Panginoon. Kasi ang mga binago ng Diyos, pati sa pananalita po, bubukal po dyan yung pagpapala. Kaya nga po, mga kapatid, ang sabi ng Kawikaan, chapter 15, verse 1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Kung paano tayo sumagot, kung paano po tayo magsalita sa ating kapwa, mga kapatid, makikita po yan na tayo ay binago na ng Diyos. Nagiging pagpapala po tayo. Hindi po tayo nagiging ugat ng kaguluhan o ng away. Bagkos tayo po ay nagiging peacemaker. Kung dati po, mga kapatid, nagsasalita po tayo agad bago tayo mag-isip, nung nakakilala po tayo sa Panginoon, marunong na po tayong makinig o marunong na tayong mag-isip bago po natin ilabas sa ating bibig. Sapagkat ang sabi ng Kawikaan, chapter 15, verse 28, ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin, ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita. Kung binago ka na ng Panginoon, kahit ang pananalita natin at bago lumabas sa bibig po natin ay pinag-iisipan po natin. Hindi po tayo basta-basta nagsasalita o bara-barang nagbibigay po, mga kapatid, ng question o ng komento. Bagkos pinag-iisipan po natin muna ang mga bagay na lumalabas sa ating bibig. Doon po makikita na tayo ay binago na ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, kung ikaw ay binago na ng Diyos, hindi ka na palamura. Nababago na po yan. Bagkos puro pagpapala na po ang ating mga nasasabi. Hindi na po kaguluhan, hindi na naguugad ng away. Malumanay na tayo sumagot, marunong na tayo mag-isip bago sumagot, at hindi na rin po tayo nagsisinungaling. Hindi na rin tayo nagsasabi ng mga hindi tama at mga hindi nakakatuwang bagay. Hindi na rin po puro kalaswaan ang lumalabas sa ating bibig. Pag binago tayo ng Panginoon, pangalawang makikita sa atin kung paano tayo magsalita at kung ano lumalabas po sa bibig po natin. Pangatlo pong senyales na makikita sa atin, hindi na po tayo natutuwa sa mga masasamang gawa. Hindi mo na ikinatutuwa kapag may nakikita kang masama. Hindi mo na ito ikinasisiya. Bagkos, mga kapatid, tayo ay gumagawa na sa ikabubuti ng karamihan. Nasabi ng unang Korinto chapter 13 verse 5 hanggang 6, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili,
hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan. Kapag ikaw po ay binago na ng Panginoon, makikita po sa atin, sa pamumuhay po natin, na tayo ay hindi na nakikiayon sa mga masasamang gawa. Ang gusto po ng isang taong nakakilala sa Panginoon, binago na ng Panginoon, ay hindi na puro kasamaan, kundi po kabutihan. Hindi lang po yun, hindi na natutuwa sa mga maling gawa. Bagkos mga kapatid, tayo po ay mga nasa katwiran na. Makita po yun sa ating pamumuhay. Ang pangatlong senyalis po, kapag tayo ay binago ng Panginoon. Hindi na po tayo yung ugali na kapag meron tayong nakitang masama, buti nga sa'yo. Hindi na po. Bagkus po, ipapanalangin pa natin na maging okay sana yung kapatid natin na yun. So sa ganung paraan, ugali po at pamumuhay, makikita natin kung binago na tayo ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng mga bagay na hindi na po natin ikinatutuwa, sa mga mali na hindi na natin ikinasisiya. Pang-apat po, makikita sa atin na senyales, mahalaga na po ang salita ng Diyos sa atin. Meron na tayong pagkauhaw po sa salita ng Diyos. Sabik na po tayong pakinggan, sabik na po nating i-apply po sa ating buhay. Na-appreciate na po natin ang salita ng Panginoon. Pang-apat po na senyales, nakita na tayo binago na ang ating buhay, yung salita ng Diyos po, piniprecious na po natin. Iniingatan na natin sa ating puso at ina-apply na po natin ito. Ang sabi po ng Kawikaan, chapter 7, verse 1 hanggang 2, Anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Itanim mo ito sa iyong isipan at sundin ang mga inuutos ko upang humaba ang buhay mo. Ingatan mong mabuti ang mga itinuturo ko katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo. Ganun na lang po ang pag-iingat ng isang tao at isang binago ng Diyos. Sabi sa binasa natin kung paano natin iniingatan yung mata natin, ganun din yung pag-iingat natin sa salita ng Panginoon. Sabi nga po sa awit 119 verse 11, ang salita niyo iingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Kaya ang isang binagong buhay ng Panginoon ay merong pag-iingat sa salita ng Diyos, merong pagpapahalaga, kinauuhawan po niya ito at ina-apply niya sa kanyang buhay at lumalayo po sa gawa ng kasalanan. Napakarami po natin mga kapatid mararinig. Marami po tayong mababasa sa salita ng Diyos na ipinapangaral at nakakapagpalayo po sa atin ito para po tayo ay hindi na makagawa ng kasalanan. Yan po ang isang senyales na tayo binago ng Panginoon. Meron po tayong pagpapahalaga sa salita niya, kinakuuhawan po natin ito at ina-apply po natin sa ating buhay. Panglima na senyales po mga kapatid, may pagpapahalaga na po tayo sa gawain ng Panginoon. Sa bawat pagtitipon at pagpapalakasan po ng ating mga espiritual, may halaga na po sa atin ito. May halaga na sa atin na pumunta sa bahay-sambahan. Hindi na po natin pinagliliban mga kapatid ang Sunday. At minsan pa po, binibigyan pa po natin, inaalaw pa natin na makibahagi sa ibang mga activity sa simbahan. Katulad na lang ng prayer meeting, prayer and fasting, sumasama sa mga Bible study. Grabe na po yung pagmamahal po natin sa pananambahan, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagtitipon-tipon po ng mga banal, sa pagtitipon-tipon po ng ating mga kapatiran, sapagkat ikay binago na ng Panginoon. Napakahalaga na sa iyo na ikaw ay dumalo sa bahay-simbahan at sa gawain ng Panginoon. Yan po ay isang sinyalis rin na tayo ay binago na ng Panginoon. Hindi ka napapayag na hindi makapag-church. Kasi nauunawaan mo na mahal mo ang Panginoon at mahal na mahal ka ng Diyos, kaya mo ginagawa ito. Hindi ka pumupunta dahil sa maraming kapakinabangan na makukuha mo. Bagkos ginagawa mo ito kasi minahal mo na ang Diyos. Kasi minahal ka ng Panginoon, naunawaan mo na tayo ay mahal na mahal ng Panginoon. Kaya po, bubukal po sa ating pamumuhay na ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagpunta sa simbahan ay isa ng mahalagang bagay sa ating buhay. Ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating papabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Pang-anim na tayo ay binago ng Panginoon, makikita po sa atin na ibinabahagi natin ang salita ng Diyos sa kahit anong paraan po. Pwede mong i-evangelize, pwede ka po mag-share ng mga patotoo na ikaw ay binago. Hindi mo na po kinakahiya na ipinapamahagi mo sa mga kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo na ang Diyos ay binago ka. Hindi ka mapigilang mag-share. Sino man makadaupang palad mo, sinasabi mo na napakabuti ng Panginoon. Yung buhay mo ginagawa mong living testimony kasi ikaw binago ka ng Diyos at pinapamahagi mo yun. Hindi ka natutuwa na ikaw lang. Gusto mo yung mga kasama mo sa bahay, mga kaibigan mo, sa katrabaho mo, ibinabahagi mo ang salita ng Diyos. Ibinabahagi mo ang patotoo na ikaw ay binago na ng Panginoon. Sapagkat yun ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya.
Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Kaya kapag ikaw ay binago na ng Panginoon, hindi mapigilan na ikaw ay mag-share kung ano yung mabuting bagay nangyari sa buhay mo. Ipinapamahagi mo po ito sa kahit sinong makadaupang palad mo. Pangpito po at panghuli, kapag ikaw ay binago ng Diyos, makikita po sa'yo na ang buhay mo ay binago ng tuluyan ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 3 verse 3, malinaw na ang buhay nyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin at hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Ang ating buhay isang buhay na patotoo at isang buhay na sulat na nakikita ng tao. Maraming hindi nakakapagbasa ng Biblia mga kapatid, pero yung ating buhay ay binabasa ng karamihan. Kaya naman, kung hindi sila nagbabasa ng Biblia, pag nakita nila ang buhay nating binagong tuluyan ng Diyos, sila ay makakakilala rin sa Panginoon. Sapagkat we are living epistles. Sulat nyo po yan sa ating comment section. We are living epistles. Tayo po ay buhay na sulat ng Panginoon. Binabasa po tayo ng maraming tao. Kaya naman kung makikita ng isang tao ang buhay mo na ikaw ay makasalanan dati at ikaw ay binago na ng Panginoon at nakikita yan sa pamumuhay mo, mga kapatid, pwede pa makakilala rin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong buhay. Kaya nga po tayo ay tuluyan ng binago ng Panginoon. Makikita po yan sa pamumuhay po natin. Paano tayo magsalita, paano po tayo mamuhay, paano makikita ng kapitbahay po natin ang buhay natin. Malaking epekto po ito sa community. At pag nakita nila ang buhay natin ay binago na ng Panginoon, sila rin ay pwedeng baguhin ng Panginoon. Wow, si sister at si brother, iba na ang ugali, iba na ang pakikitungo, iba na ang pamumuhay. Malayong malayo na sa dati kasi nakakilala sa Panginoon. Makikita po sa atin ang tanda kung tayo ay binago na ng Panginoon. Sa 7 sinyalis na pinag-aralan po natin, nawa makita po sa atin ito mga kapatid. At marami pa po ito. Ilan lang po ang mga nabanggit ko. Salamat po sa inyong mga pakinig. Marami nawa tayong natutunan. Hanggang sa susunod na video po. God bless po.